Pagkatapos pag-usapan ni Tang ang kanilang plano para sa laban, agad niyang tinawag si Guanlong at ipinahayag na handa na sila. Tumugon si Guanlong at sabay-sabay silang nagtungo sa lugar ng labanan. Bago magsimula, itinaas ni Dubay ang swerte ng kanyang mga kagrupo at sinabing sila na ang bahala sa lahat. Samantala, tinanong ni Siru si Mayor Zhang kung ano ang inaasahang magiging resulta. Sagot ni Mayor Zhang, na walang pag-asa. Nabigla si Siru at nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang walang pag-asa. Hindi ito diretsyong sinagot ni Mayor Zhang, sinabi lamang niyang kung sino ang mabubugbog, iyon ang walang tsansang manalo. Ngumiti si Siru, tila ba naunawaan na niya ang ibig sabihin. Nang handa na ang lahat, inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Agad ginamit ni Guanlong ang kanyang 9th rank Water Spirit Transformation, sinabayan ito ni Mu Engking gamit ang 8th rank Force Ape Transformation, at ni Mu Yanyu gamit ang 8th rank Asher Phoenix Transformation. Hindi rin nagatubili si Wu Bangji, siya ang unang umatake gamit ang kanyang Ice Needles na sinalag ni Guanlong sa pamamagitan ng pagkontrol sa Water Element Magic. Sumugod naman ng sabay sina Tang at Gu Li. Habang naglalaban, hindi maintindihan ni Guanlong kung bakit mas bumilis ang Ice Needle ni Wu Bangji pagpasok nito sa kanyang water column. Imbes na bumagal, mas lalo pa itong nagkaroon ng momentum. Matyagang naghihintay si Wu Bangji ng tamang pagkakataon para gamitin ang teknik na itinuro sa kanya ni Tang. Nang makita ang tamang opening, agad siyang bumuo ng Ice Shield sa direksyong dadaanan ng Ice Needle. Naramdaman ni Guanlong ang panganib kaya mabilis siyang umatras para umiwas. Hindi siya nasaktan, ngunit labis siyang nabigla sa kakayahan ni Wu Bangji. Hindi lang nagawang maghiwa-hiwalay ng Ice Needle, nagawa rin itong sumabog. Samantala, hinarap ni Gu Li si Mu Engking na buong lakas na sumusugod. Bago pa maabot ng guro ay agad niyang pinahinto ang oras upang sirain ang momentum nito. Sa kanya pinabilis ang oras para makaatake gamit ang kanyang buntot. Nasangga ito ni Mu Engking ngunit halata ang pagkagulat sa lakas ni Gu Li. Sa kabilang panig, mabilis na lumilipad si Mu Yanyu habang sinusundan ng mga wind blades ni Tang. Napagtanto ni Tang na lumilikha si Mu Yanyu ng malalakas na tunog upang kontrolin ang kanilang galaw, kaya hindi niya ito maaaring hayaang ipagpatuloy ang kapangyarihang iyon. Ikinumpas niya ang kamay at isa-isang pinasabog ang mga wind blade na sumusunod sa guro. Agad na namalayan ni Mu Yanyu na ginagamit ni Tang ang tunog ng pagsabog upang sirain ang kanyang sound wave. Dahil dito, nagbago ng diskarte si Mu Yanyu at ginamit ang kakayahan ng kanyang Divine Transformation, ang Asher Flame Divergence, na lumilikha ng mga ilusyon na kasing husay gumalaw ng tunay na katawan. Hindi na sindak si Tang, agad niyang inutusan si Cheng na umatake, at sumunod naman ito. Magkasamang sinalakay ni Tang at Cheng ang loob at labas ng enerhiyang nakapalibot kay Mu Yanyu. Pinilit nilang basagin ang mga ilusyon, at hindi nagtagal ay nalipol ang mga ito. Nang ang tunay na anyo na lamang ni Mu Yanyu ang natira, agad sumugod si Cheng at tinangkang ihampas ang kanyang pakpak. Nagalit si Mu Yanyu at sinabing ipapakita niya sa kanila ang tunay niyang kapangyarihan. Samantala, masayang pinapanood ni Siru ang laban sa pagitan ng mga guro at estudyante. Ayon sa kanya, nagawa ng mga bata na pilitin si Mu Yanyu na magseryoso. Binalak gamitin ni Mu Yanyu ang full power ng kanyang Song of the Asher Phoenix, ngunit bago pa man niya ito maisakatuparan, ginamit ni Tang ang kanyang Purple Demon Eyes upang guluhin ang isipan ng guro. Dahil dito, nawala sa focus si Mu Yanyu at hindi niya na ipagpatuloy ang atake. Nabigla si Siru na nagawa nilang pigilan ang kapangyarihan ni Mu Yanyu, at sa mismong sandaling iyon ay mabilis na sumugod si Cheng at ginamit ang Golden Wing Cloak Slash. Tumilapon si Mu Yanyu hanggang sa harapan ni Mayor Zhang at tuluyan ng natalo. Sa parehong oras, narinig ni Mu Engking ang tunog ng Asher Song of the Phoenix at inakalang tapos na ang laban sa panig nila. Ngunit paglingon niya, nagulat siyang iba ang nangyari, hindi niya maipaliwanag kung paano natalo agad ang kanyang kapatid. Sa sandaling pagkalito ni Mu Engking, sabay-sabay na umatake sina Tang, Gu Li, at Cheng, at sa isang iglap ay natapos din ang kanyang laban. Ang natira na lamang ay si Guanlong, na patuloy na nahihirapan sa walang humpay na pag-atake ni Wu Bangji. Hindi niya magawa ang karaniwang taktika, dahil hindi lang nagagawa ni Wu Bangji na gawing yelo ang kanyang mga water magic, nagagawa rin itong butasin ang kanyang depensa.
Habang naghahanap siya ng paraan, biglang dumaan si Tang sa tabi niya at nagbitiw ng maikling paumanhin. Sa pagkabigla ni Guanlong, sandali niyang nakalimutan na kaharap pa rin niya si Wu Bangji, sapat na sandali upang bumagsak ang kanyang depensa. Tumagos ang mga ice needle, at bago pa man siya tuluyang tamaan, mabilis niyang inanunsyo ang kanyang pagsuko. Agad na pinatigil ni Wu Bangji ang kanyang atake. Ipinahayag ni Mayor Zhang ang pagtatapos ng laban, habang napapailing si Guanlong sa naging resulta. Hindi makapaniwala ang tatlong guro na natalo sila ng ganoon kadali, samantalang ang mga estudyanteng nakasaksi ay manghang-mangha sa ipinakitang lakas ng kanilang mga kaklase. Nilapitan ni Mayor Zhang si Guanlong at inasar pa ito, tinatanong kung ano ang pakiramdam na mabugbog ng lipunan. Naiinis na sinabihan siya ni Guanlong na lumayo. Dahil sa hiya, agad itong umalis. Sinabi naman ni si Ru na hayaan na muna si Guanlong, at tunungo si Mayor Zhang na alam niyang mahirap tanggapin ito ng mga guro. Ayon kay si Ru, sigurado siyang alam na ni Mayor Zhang ang magiging resulta bago pa magsimula ang laban. Inamin din niyang nagsisisi siya na napunta si Tang sa pangangalaga ni Mayor Zhang. Tumawa lamang si Mayor Zhang at sinabing huli na para magsisi. Pagkatapos nito, lumapit si Mayor Zhang kay Tang at ipinahayag ang desisyon tungkol sa kanilang mungkahing pagsali sa Coliseum. Pumapayag na siya sa ngalan ng akademya, ngunit pinaalalahanan niya si Tang na kailangan nilang mag-ingat at huwag magpakita ng awa sa loob ng arena. Sumagot si Tang na nauunawaan niya, at masaya siyang tumakbo pabalik sa kanyang grupo upang ipagdiwang ang tagumpay. Samantala, nag-iisa sa kanyang silid si Teacher Guanlong, iniisip ang lahat ng nangyari. Dama pa rin niya ang hiya, ngunit hindi rin niya maitanggi ang galing ng mga bata. Hindi niya inasahan ang mabilis na pag-unlad ni Wu Bangji, at alam niyang malaki ang kinalaman doon ni Tang. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Mayor Zhang at kinamusta siya. Tinanong ni Guanlong kung naroon ba siya upang muli siyang asarin. Lumapit si Mayor Zhang at sinabing magkapatid sila kaya hindi niya ito iinsultuhin. Dagdag pa niya, kung siya raw ang nasa posisyon ni Guanlong, tiyak na hindi rin siya mananalo. Dapat daw maging proud si Guanlong dahil sila ang nagturo sa mga batang iyon, at iyon ang resulta na matagal na nilang nais makita bilang mga guro. Sa kasalukuyan namang oras, ipinaalam ni Tang sa kanyang grupo na dahil papayagan na silang sumali sa Coliseum, ang susunod nilang dapat paghusayin ay ang kanilang teamwork. Masiglang sumang-ayon ang lahat, at sinabi ni Wu Bangji na si Tang na ang baalang mamuno sa kanilang paghahanda. Dahil dito, inanunsyo ni Tang na sa susunod na linggo ay sisimulan nila ang training para sa kanilang kooperasyon. Pagkalipas ng isang linggo, muli silang nagkita-kita upang pag-usapan ang kanilang paghahanda. Tinanong ni Wu Bangji si Tang kung ano ang gagawin nila kay Dubai dahil hindi pwedeng malantad ang tunay nitong kakayahan. Sumagot si Tang na wala silang problema roon, dahil maaaring gamitin ni Dubai ang lock blessing bago pa magsimula ang laban, at tutulungan niya rin itong magpanggap na ibang uri ang kapangyarihan nito. Nagtanong si Dubai kung anong klaseng pagpapanggap ang tinutukoy niya. Ipinakita ni Tang ang isang array disk at ipinaliwanag na kaya nitong maglabas ng isang uri ng enerhiya na maaaring gamitin ni Dubai pang suporta sa grupo. Kailangan lang ni Dubai na manatili sa likuran at huwag na huwag ipapakita ang mismong disk. Hayaan na lamang niyang isipin ng mga manunood na isa siyang array master. Namangha si Dubai habang hawak ang disk dahil narinig niyang napakamahal ng ganoong kagamitan. Sinabi ni Tang na mayroon itong tatlong magkakaibang epekto at gawa iyon mismo ng isang formation grandmaster. Pagkatapos mag-usap, nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay. Samantala, lihim na pinagmamasdan ni Guanlong ang kanilang koordinasyon. Napansin niyang si Wu Bangji ang pinakamalakas sa diretsyong pag-atake, si Tang ang umaako ng malayuan at kontroladong opensa, at si Cheng ang nakatalaga sa mga pag-atake mula sa ere. Mahusay ang kanilang synergy, ngunit hindi mawaglit sa isip ni Guanlong ang array disk na ibinigay ni Tang kay Dubai. Kung galing nga iyon kay Mayor Zhang, iniisip niya kung saan naman nakuha ng Mayor ang ganoong bihirang bagay. Pagsapit ng gabi, natapos ang kanilang training. Masaya si Tang sa naging progreso ng grupo. Nagbiro naman si Dubai na nakakapagod daw maging mastermind ng kanilang team. Nina si Cheng at sinabing hindi ba ito nahihiya, dahil para lang naman itong dalikdik at nakatayo sa tabi. Hindi nagpaapekto si Dubai at sinabing kung isa nga siyang dalikdik, siya ang dalikdik ni Tang,
At kung babae lang daw siya pa ang magiging asawa nito. Nagpatuloy ang biruan hanggang lumalim ang gabi. Kinabukasan, nagpaalam sila sa mga guro. Sinabi ni Tang na huwag silang mag-alala dahil ligtas silang babalik. Habang pinapanood silang umaalis, sinabi ni Guanlong na hindi pa rin bumabalik si Mayor Zhang. Sagot naman ni Muyanyo na marahil ay dahil lubos ang tiwala nito sa mga bata. Dagdag pa niya, nakita rin nila ang lakas ng grupo kaya sigurado siyang makakayanan nila ang Coliseum. Kumalma si Guanlong at sinabing magkakaroon na sila ng mga disipulong magiging nobles balang araw. Pagdating nila sa syudad, dumiretso sila sa Coliseum upang magparehistro. Pagkapasok, binigyan si Tang ng form at sinabi ng tagapamahala na pagkatapos punan iyon ay kailangan nilang lumaban ng 3 beses, at bawal umatras. Sandaling nag-isip si Tang kung ano ang ipapangalan sa kanilang grupo, at makalipas ang ilang segundo ay isinulat niya ang pangalang Shrek. Nagtanong si Dubai kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Sinabi ni Tang na mula iyon sa isang sinaunang wika na ang kahulugan ay hindi magagapi. Natawa naman ang halimaw sa kanilang likuran at tinawag silang ignorante, sinabing nais niyang makatagpo ng kalabang kagaya nila. Ipinasa ni Tang ang form at hinarap ang halimaw. Tinanong siya nito kung gusto ba nilang mag-away. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang na kung matapang ito, harapin sila nito bilang kanilang unang kalaban sa team battle. Nabigla ang halimaw sa tapang ng pahayag ni Tang. Sinabi pa ni Tang na mahina sila ngunit hindi sila natatakot mamatay. Dinagdagan pa niya ang insulto, maliban sa pagkakaroon nito ng mas malakas na bloodline, isa lang itong duwag. Nagngit-ngit ang halimaw at sumigaw kung sino ba si Tang para sumigaw sa kanila. Agad itong umatake gamit ang malaking kamao, habang binalaan naman ni Dubai si Tang na mag-ingat. Bago pa tumama ang suntok ay agad itong pinigilan ng isang halimaw. Sinabi niya sa elepanteng halimaw kung hindi ba nito alam ang mga patakaran. Nagtanong si Dubai kung sino ang tumulong kay Tang, at sumagot si Wu Bangji na iyon ang halimaw na nakatalaga sa registration office. Sinabi ng halimaw na tama ang sinabi ni Tang at ipinakita nitong may lakas din ng loob ang grupo para sumali sa team battle. Pinagsabihan niya ang elepanteng halimaw na huwag magsalita ng walang saysay kung hindi rin naman siya sasali sa Coliseum. Nagbulungan ang iba pang mga halimaw sa gilid, at dahil ayaw mapahiya, sinabi ng elepante na lalaban siya sa arena. Bago umalis, ipinahayag niyang magre-register siya sa team battle at hintayin siya dahil tatawagan niya ang kanyang mga kapatid. Pagkalipas ng ilang oras ay hindi pa rin bumabalik ang elepanteng halimaw. Muling nagbulungan ang mga halimaw sa gusali, sinabi ng isa na wala itong lakas ng loob, at sinabi naman ng isa na malamang ay hindi na iyon babalik. Dahil dito, sinabi ng tagapamahala kay Tang na bumalik na lang sila kinabukasan para sa kanilang unang laban. Agad itong sinang-ayunan ni Tang. Pagkalabas nila ng gusali ay tinanong ni Wu Bangji kung ang elepanteng halimaw ba ang kanilang unang makakalaban. Sumagot si Tang na oo, dahil pumayag naman ito kanina, at kung hindi sila sisipot ay siguradong ang mismong Coliseum ang magbibigay sa kanila ng problema. Pagkatapos ay pinaalala niya sa grupo na ayusin ang kanilang taktika dahil iyon ang magiging kalaban nila. Kinabukasan, sinabi ni Dubai na nagkaroon siya ng insomnia at tinanong si Tang kung makakaapekto ba iyon sa laban. Sinabi ni Tang na hindi iyon magiging problema basta't sundin lang niya ang plano. Habang nag-aalmusal, napansin ni Tang ang pagod na mga mukha ng kanyang mga kasama at tinanong sila kung hindi rin sila nakatulog. Sinabi ni Guli na halos hindi, at ayon naman kay Wu Bangji ay kinakabahan lang siya. Pinaalalahanan sila ni Tang na ang laban ay tungkol sa buhay at kamatayan, kung hindi sila lalaban, mamamatay sila. Natahimik si Wu Bangji sa sinabi niya, habang nagbiro si Dubai na hindi yun mangyayari kung tatakbo sila. Sinagot siya ni Tang na maaari siyang tumakbo, pero hindi niya maaalis sa sarili ang titulong duwag. Tinanong niya si Dubai kung ayaw ba ito sa laban. Nabigla si Dubai, ngunit sinabi niyang hindi siya tatakbo. Sinabi ni Tang na kung ganoon ay ayusin niya ang sarili niya, at pinaalala pa niyang hindi pa turno ni Dubai mamatay hanggat hindi pa sila namamatay. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Dubai at masigla niyang sinabing hindi siya natatakot. Tulad ni Dubai, handa na rin ang 3 pang kasamahan nila, kaya nagpasya silang tumungo sa Coliseum. Pagdating sa Coliseum ay pinuri sila ng tagapamahala dahil hindi sila tumakas.
Ipinabatid niya na magsisimula na ang kompetisyon. Nagtanong si Tang kung bakit hindi na lang dapper sila pinaalis kahapon kung natatakot siyang tumakas sila. Sinabi ng tagapamahala na ginawa iyon upang bigyan sila ng pagkakataong mabuhay, ngunit kung tumakas sila at nahuli, malalagay sila sa wanted list at gagawing alipin ng Coliseum. Pagkatapos ay sinabi ng tagapamahala na sumama ang mga bata sa kanya. Naglakad sila hanggang makarating sa dulo ng gusali at inutusan silang maghintay dahil may tatawag sa kanila bago magsimula ang laban. Habang naghihintay, biglang nanlumo si Dubai. Agad siyang inutusan ni Tang na simulan na ang pagbibigay ng basbas ng swerte. Agad tumalima si Dubai, ngunit matapos gamitin ang kapangyarihan ay sinabi niyang mukhang hindi siya nagtagumpay. Pinagsabihan siya ni Tang na maaaring magresulta sa kamatayan niya at ng kanyang mga kasama ang kahit anumang pagkakamali. Napilitan si Dubai na mag-concentrate, at habang inuulit ang kanyang kapangyarihan, ay mariin niyang sinabi na tanging tagumpay lang ang pinapayagan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Dubai na gumana na ang kanyang basbas. Bigla rin niyang naalala ang isa pa niyang kakayahan, ang makita ang maganda at masamang maaaring mangyari sa hinaharap. Sinabi niyang hindi sila dapat kabahan. Tinanong siya ni Guli kung ano ang nakita niya, at buong tiwalang sumagot si Dubai na ligtas silang lahat at mapapatay nila ang kalaban mamaya. Dahil dito ay napanatag ang grupo. Napabuntong hininga si Tang. Plano pa naman niyang gamitin ang sandaling iyon para subukan ang tatag ng isip ng kanyang mga kasama, ngunit dahil sa sinabi ni Dubai ay biglang nagbago ang timpla ng sitwasyon. Napaisip siya na marahil ay dapat sinipa niya na lang si Dubai sa grupo. Maya-maya ay may lumapit na halimaw at ipinabatid na sila na ang lalaban. Agad na naghanda ang grupo at sinuot ang kanilang mga maskara. Hindi makapaniwala ang halimaw sa kanyang nakita, ayon sa kanya, iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng koponang papasok sa arena na napaka-relax. Pagkatungtong nila sa arena ay agad na naamoy ni Tang ang bigat ng dugo sa hangin. Nag-ingay ang mga manunood nang makita nilang mga tao ang lalaban. Tinuwanan nila ang grupo at sinabing may ihi ang mga ito sa sobrang kaba. Sunod na pumasok ang grupo ng mga elepanteng halimaw. Naghiyawan ang mga manunood, at may nagsabing ang pinuno ng mga ito ay nasa 9th rank. Pinaalalahanan ni Tang ang kanyang grupo na sundin lamang ang kanilang plano. Dahil sabik na ang mga manunood, inanunsyo ng announcer ang pagsisimula ng laban. Mabilis na sumugod ang grupo ng mga halimaw, habang ang kanilang pinuno ay nag-utos na yarakin nila ang kanilang mga kalaban, at tinawag pa silang mga langgam. Agad namang ginamit ni Dubai ang kapangyarihan ng array disc, at malakas na enerhiya ang bumalot sa paligid ng kanilang grupo. Nagbulungan ang mga manunood, nagtatanong kung array ba ang ginamit at kung bakit tumataas ang aura ng mga bata. Sinabi ng pinuno ng mga halimaw na walang pandarayang uubra sa harap niya. Ginamit niya ang kanyang ability na War Trampling upang durugan ang grupo ni Tang sa isang pag-atake. Ngunit sabay-sabay na ginamit ni Tang, Guli, at Wu Bangji ang kanilang mga kakayahan at bumuo ng wind cushion na pumihil sa atake. Nagulat ang pinuno, hindi niya akalaing mapipigilan ang kanyang buong lakas. Dahil sa impact, bumagsak siya sa sahig. Sa sandaling iyon ay agad umatake si Wu Bangji gamit ang ice needles. Napansin ng iba pang elepante na papunta sa kanila ang mga iyon, kaya naghanda silang dumipensa. Ngunit bago pa sila makagalaw, ginamit ni Guli ang group time freeze, at sandaling huminto ang kanilang galaw. Sinundan ito ni Wu Bangji ng triple acceleration, at nang tumama ang kanyang ice needles ay agad niya itong sinundan ng ice blast. Sumabog ang yelo at bumaon sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga elepante, dahilan upang agad silang mamatay. Hindi makapaniwala ang announcer, sa isang iglap ay napatay ang 2 8th rank at 2 7th rank mula sa lahi ng mga elepante. Maging si Wu Bangji ay nagulat sa lakas ng kanyang sariling skill, hindi niya inaakalang aabot iyon sa ganoong antas. Pinuri naman siya ni Tang at sinabing ang paglakas ng kanyang ice needles ay isang maliit ngunit mahalagang tagumpay. Dahan-daang tumayo ang pinuno ng kalaban at hindi makapaniwala nang makita niyang patay na ang lahat ng kanyang mga kasama. Dahil sa matinding galit ay buong bilis siyang sumugod. Mabilis namang lumipad si Cheng upang pigilan ang kanyang pag-atake. Ginamit ng halimaw ang elephant armor technique upang sanggain ang paparating na si Cheng. Umatake si Cheng gamit ang Golden Wings Dappen Cut, at nagawa niyang tamaan ang elepante sa likuran.
Ngunit ipinahayag ng pinuno na hindi siya mapipigilan. Paulit-ulit na sumugod si Cheng, ngunit kahit ilang beses niyang tinamaan ang halimaw ay hindi ito huminto. Nang makalapit ito at sapat na ang distansya, muli nitong ginamit ang war trampoline upang tapakan sina Tang. Ngunit muling ginamit ni Dubai ang array disc. Sa tindi ng atake ng halimaw, nawasak ang bahagi ng sahig ng arena at sumabog ang pulang kidlat na enerhiya, ngunit hindi niya natama ng grupo. Nalito ang pinuno at nagtanong kung paano nakawala ang mga ito. Dahil sa epekto ng array, napunta sina Tang sa likuran niya. At hindi na sila nagdalawang isip, sabay-sabay silang sumugod. Naramdaman ng pinuno ang paparating na panganib, ngunit huli na ang lahat. Nasa harapan na ang ice needles ni Wu Bangji, at si Tang ay nasa abot na ng pag-atake. Sinabayan pa ito ni Guli ng time freeze, kaya hindi na siya nakagalaw. Tumama ang mga ice needles sa kanyang mga mata, at sinaksak naman ni Tang ang leeg nito gamit ang matalim niyang enerhiya, saka inabsorb ang kanyang bloodline. Naramdaman ni Tang ang makinis at makapangyarihang daloy ng bloodline, sa sobrang lakas ay halos mag-breakthrough siya sa 7th rank. Ngunit naisip niyang hindi siya maaaring mag-breakthrough doon, kaya ginamit niya ang kanyang mental power upang kontrolin ang enerhiya. Makalipas ang ilang sandali ay nagtagumpay siya at binunot ang kanyang kamay mula sa bangkay ng halimaw. Naghiyawan ang mga manunood, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Masaya naman ang buong grupo sa naging resulta ng laban, habang ipinahayag naman ng announcer na purihin ang Shrek Team sa una nitong panalo at abangan ang mga susunod nilang laban. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.